Bukod sa walang criminal record at walang military training, dumaan din sa screening ng mismong gobyerno ng China ang 3 Pinoy na naaresto roon dahil umano sa pang-iispiya. Pero giit ng National Security Council, maaring paghihiganti lamang ito ng China sa pagkakahuli sa hindi bababa sa 10 Chinese nationals na naniniktik umano rito sa Pilipinas at base sa report na pag-alaman na may malaking partisipasyon rito si Vice President Sara Duterte na labis namang ikinagulat ng maraming Pilipino. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ikinaalarma ng National Security Council ang pagkakaaresto sa 3 Pilipino sa China dahil sa umano'y pang-iispiya. Ayon sa NSC, ang mga naturang Pinoy ay dating recipient ng Hainan Government Scholarship Program sa ilalim ng Sisterhood Agent sa pagitan ng Hainan Province at Palawan at mga ordinaryong mga mamamayan lamang na walang military training at wala ring criminal record kung saan dumaan sila sa screening ng gobyerno ng China bago makapunta roon. Question rin ng NSC ang di umano'y edited video ng umano'y pag-amin ng mga inarestong Pilipino na maaari raw scripted o puwersa lamang, habang may binanggit rin daw doon na Philippine Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Services. Gayong wala naman daw ganitong ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Dahil sa limitadong impormasyon na ilalabas ng China, itinuring ng NSC na isa umano itong paghihiganti kasunod ng pagkakaaresto ng hindi bababa sa 10 Chinese nationals sa Pilipinas ngayong taon, kung saan nakumpiska sa kanila ang ilang gadget at naniniktik umano sa iba't ibang bahagi ng bansa. Prioridad umano nila ngayon ang kapakanan ng mga Pilipino na nasangkot, habang iginiit rin ng NSC ang paninindigan sa katotohanan at pagsunod sa international law, maging ang pagsaalang-alang sa lahat ng ating kababayan na nasa ibang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ibinibigay na ang legal support kasabay ng panawagan sa due process. The Philippine Consulate General in Guangzhou is providing all necessary assistance, including appropriate legal support for the said Filipinos. The department has conveyed to the Chinese government to ensure that these allegations are tried with due process and with full respect to the rights of the said Filipinos in accordance with domestic law and the Philippines-China Constitution. May payo rin ng isang eksperto sa mga Pilipinong nasa China. Ingat sila dahil alam natin na tumataas yung tensyon pagdating sa hidwaan ng China at ng Pilipinas. Hinihiling din natin ang ating gobyerno na sa pagdating ng mga ganito, ibigay natin lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na naiipit sa hidwaan. No? Hindi pwedeng maipit ang kapwa Pilipino natin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Isa umano sa traidor ng mahal nating Pilipinas, itong si Alex Anglao Dextor o mas kilala bilang si Teo Moreno. Isa umano siya sa mga trained Chinese spy ng bansa. Scriptwriter din umano siya ni Vice President Sara Duterte at the same time, the leader ng mga trolls nila. Itong si Alex Dexter ay from Malaybalay, Bukidnon. Ang kuya umano niya ang sangkot sa carnapping at ang ikinabubuhay umano ng kanilang pamilya ay ang pagbebenta ng droga, at ni-raid na rin umano sila mismo at sinabihan ng mga pulis na planted lamang umano iyon. Sa katunayan, supporters pa nga umano sila ng mga Duterte at isa umano siya sa miyembro ng KOGC. Gumagawa umano sila ng grupo sa KOGC as a trolls para suportahan at depensahan ng bawat isa sa social media. Kaya malakas rin umano ang kanyang loob dahil protektado umano siya ng mga politiko, partikular na ng dating administrasyon. Ito ay base rin sa mga mapagmatyag nating mga kababayan. Samantala, ilalahad umano ni Senator Amy Marcos sa mga susunod na araw ang mga di umano'y natuklasan niya sa mga ginawa ng administrasyon na aniya'y salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Hindi rin aniya magagawang mga paniya at tumungtong sa entablado kasama ang iba pang miyembro ng alyansa na ikinakampanya ng administrasyon. Gaya ng kanyang naunang pahayag, sinabi ni Senator Amy Marcos na magiging independent candidate siya dahil sa higit sa anumang pakinabang sa politika, dapat manaig umano ang soberanya ng bansa at pagbibigay ng katarungan sa bawat Pilipino. Sa 11 campaign sorties ng alyansa, 5 beses lamang sumama si Senator Amy Marcos, kabilang na sa Iloilo, Pasay, Bacolod, Dumaguete at Camarines Sur.
Hindi na siya dumalo sa dalawang rally noong nakaraang linggo sa Cavite at Laguna matapos ang pagdinig ng Senado sa isyong pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi na rin binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kapatid at tinanggal na rin ang kanyang mga posters sa kanilang campaign sorties. Ikaw bilang Pilipino, pabor ka ba sa naging hakbang ni Senator Amy Marcos? Mag-iwan ng komento sa baba. Ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig. Itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, nako-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo na-mention ng Pangulo? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Oo, wala, matagal na yun. Oo.
Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events, oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Yes. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski Duterte, Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Yes. Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Sa Cavite and Laguna ka lang man hindi binanggit. Sa Tacloban lang nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... Tacloban? Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. You take it as mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan
Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin, kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi eh. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mulat sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako dun. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok dun sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang yung DOJ. Kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Wala pa kami dun Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako Because it's more important to me, may bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to Ibang usapan na to, kung ano-ano ng dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng The Hague. sa ICC, and then wala pa rin daw sa DD-37, so walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. But naninindigan kayo na compromise ng sovereignty? Yes, very clearly. So yun, matalo dahil sa pakikipaglaban nyo dito sa ICC arrest kayo? Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako,
na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. O do you feel na naapektuhan yung kandidatura mo dahil sa Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Yung apelyido ko nakakasindak eh. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan. At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano usapan natin. Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo. Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukuble, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo, at marami tayong dapat siyasatin. Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang report ko, at sa ngayon, hindi pa maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. If you get witnesses, then what will... Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado. Kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas. Hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law. Pagkatapos nun, yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, 'di ba, nakulong din si Presidente ERAP, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Banatan na sinasabi, nagsimula yung banat galing sa dating started yung nasa timeline din yan na sinimula niya banatan si Pangulong Bongbong. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara.
Kasi nag-uumpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP ha, pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ayun. Parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung humarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. I think it's speculative. A fear is hard to express at this point. daw yung Congress cancel or suspend yung mga tax exemption or tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan dun sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi naman yata tama yun. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. Wag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka may ulo. Hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ng testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko. Hindi, 5 Ako, Leonardo Mata Tanaw. O, tama, 5. And then ba to? Oo. Ang alam ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero, chismis lang yun, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. Isa pa yon, yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwang tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang
dinadamdam, ano. Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papalitan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot diyan Pero syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nag-gagpasa ng bill na yon, kaya nagbibiro ako, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ng Presidente Duterte, wag na kayong pupunta rito Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita. Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Naku, mahirap pa mag-conclude ng ganun. Pero kayo na ang humatol. Sorry? Yung mga sinauna, yung timeline nga, ang aga nag-umpisa, di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan. Hinaba-haba niyan Kulang pa nga Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan Kasi 'di ba nag-umpisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila na pupunta sila rito. Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi naman ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig Nung umpisa pa lamang ng eleksyon, nung October pa lang, sinabi ko na maging independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo laban sa kabilang grupo. May
masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa Bardagulan. Hindi ko maalam na mauuwi sa ah, ano bang tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kesa sa inaakala ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang tao hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan at imbes na yung problema ng mamamayan ang pinag-aabalahan, nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Ba't ba tayo nagkaganito? Sa dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-daming problema, bakit tayo napunta sa toxic politics ulit? Hindi panatag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming hindi... Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic services na ibibigay, walang korupsyon, at naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon kulang sa atin. Oo nga Pero, may kopya, no? I think you have copies. Bibigay na lang. Yeah, ha? You have, diba? Okay. I think they have left. You have a link somewhere? Yeah. Oo. Ibigay na lang yung link. Ay, ma'am, sorry, pwede isa pa. Ma'am, yung saan lang, pagkalas ko sa alyansan, mas lalong maiinis yung Pangulo kasi siyempre, Agnes Lake yun sa bumuulo. Kapatid niya kumalas. Okay lang kasi palagay ko sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para wag nang nag-aalanganin. Mas klaro, di ba? Alam mo naman ako, in your face. Hindi ko nga alam kung paano ako naging politiko, masyado akong prangka. Oo nga, nakita ko nga, pero ang alam ko, yung alam din ninyo, yung nabasa ninyo, yun din lang ang nabasa ko, yung Kiko Bam, pinagpalit sa amin ni Camille. Yun ang nabasa ko, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero maraming haka-haka. Baka yun naman, Wala. Actually, I saw her dad yesterday. Wala namang binanggit. Tinatanong ko, may direktiba ba ang NP? Sabi nila, wala. Yung NP kasi, chill kasi na, na partido. Hindi masyadong nakikialam. So, hindi pa kami nag-uusap ni Camille. Pero ang sabi sa dyaryo, sumipot daw si Camille doon sa meeting ng 24 ba yun? Oo, di ba? Sabi doon sa interview na pumunta daw si Camille. Hindi, tinatanong ko kung may direktiba, hindi, sabi niya, yung paniniwala mo, yung paninindigan mo, ganun naman kasi sa NP, kasi iba-iba din yung mga lokal, marami kaming lokal marami kaming congressman, mayor, governor, iba-iba naman yung kanilang stand, kaya hindi masyadong pinapakialaman.